Sa labas ug nagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mo patigbabaw ang kamatuuran ug kaangayan. Magnom 45. Anong uruan sa atong Magnum 45? Ang tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news sa Magnum Local, ex-KBP Chairman Ronald Rupin o incumbent KBP Chairman Ronnie Wadiwan may tubag sa mga pamahayag ni COPC President Froilan Gallardo may kalabutan sa maguhay pa lang nilang eleksyon. Samtang Capigno Santos ka political tarpaulin ang natangtang sa Klindro sa lang Operation Baklas kagahapong adlaw. Nampel Miss Orsidio ligon ang baruganan nga bribery konsuhol ang pagpanghatag kwarta sa mga kandidato panahon sa eleksyon. Sa Magnum National, Congressman Asadri nagtuong hulga si Vice President Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Marcos. Sa Magnum International, UN gikonsiderar nga crimes against humanity ang pagkabayolente ni kani Bangladesh Prime Minister Hasina batok sa mga protester sa malabang tuig. Sa Magnum Business, mga dagkong tindahan sa Pilipinas giagat sa DTI nga magbaligya og baratong bugas. Sa Magnum Sports, Wushu Federation of the Philippines nagtinguhang makakitagdugang coach gikan sa man nga mga nasod. Magnom 45. Sa atong Magnum Opinion uban sa balita opinion karong buntaga, nagsugod na sa pagpangampanya ang mga politiko alang sa pilihay karong Mayo. Misamot katamis ang ilang mga pasalig sama sa daghang ayuda alang sa katawhang kabos. Alang kaninyo, unsay hustong solusyon sa kawad-unog kapobrehon sa katawhang kabos? Ayuda o trabaho? Nagsugod na sa magpangampanya ang mga politiko alang sa piliay karong Mayo. Misamot katamis ang ilang mga pasalig sama sa daghang ayuda alang sa katawhang kabos. Alang kaninyo, unsay hustong solusyon sa kawadon o kapobrehon sa katawhang kabos? Ayuda o trabaho? Tubag lamang og ayuda kung nagtuo ka mo nga ayuda ang solusyon sa kawadon o kapobrehon. O trabaho kung nagtuo ka mo nga trabaho ang hustong solusyon sa kawadon o kapobrehon. Og isend i-message sa among FB page Magnum Live. Balikan sa nakong pangutana. Nagsugod na sa magpangampanya ang mga politiko alang sa pilihay karong Mayo. Misamot katamis ang ilang mga pasalig sama sa daghang ayuda alang sa katawhang kabos. Alang kaninyo, unsay hustong solusyon sa kawadon o kapobrehon sa katawhang kabos? Ayuda o trabaho? Tubag lamang og ayuda kung nagtuo ka mo nga ayuda ang solusyon sa kawadon o kapobrehon o trabaho kung nagtuo ka mo nga trabaho ang hustong solusyon sa kawadon o kapobrehon. Ug i-message, i-send sa among FB page Magnum Live. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino. Og Magnum Eileen Acurin. Ang Magnum 45 mabato sa ninyo live sa www.magnum999.com ug sa among FB page Magnum Live. Pagigbatukan tang fake news, duyog ka na mo. Pinagi sa pagpaminaw sa Magnum Radio ug sa pag-follow, pag-like ug pag-share sa among FB page Magnum Live alang sa tinuod nga mga balita. Karon mga aksyon sa detalye na sa atong mga balita. Una ta mirabi karong buntaga si ex-KBP Chairman Ronald Rupin. Ex na ni siya kanana may bagong chairman karon nga mao si Doc Ronnie Wadiwan magdubalin nga mirabi sa nato sa Di Marugay. Kining Chairman Rupin may buntag on diri ka sa Magnum Radio. May buntag Magnum June, Kuya June. May buntag Magnum Radio. May buntag Magnum Eileen ug advance Happy Valentine's Day sa tanan. Oy. Importante ka naunahan ta na. Oo. Kumusta mong Valentina, Chairman? Gipangandaman na. Gipangandaman na. Gipangandaman na. Gipangandaman na. Okay, of course. Mamugin na. Oo. Arinta sa tisot nga sa sekutaran karong buntaga. Sawa sa maginag-sugod, kamo raman og I don't know, kamo ba ang unang nag-comment sa nahitabong sa election nga gipagayon sa COPC? Or ang nag-unang comment mao si ang nari-elect nga si Froilan Gallardo. Kaya nga ko rin nadungawan sa akong tinubdan na dito mismo sa page ni Froilan Gallardo nga naging siya strike 3 na mo City Hall
your money means nothing to Jornos. This time, wipe out imo slate. Imo slate. Namurang nasa gitumbok kung kinsa gyud, no? Sama daw ni ang iya mismong giluwatan nga pamahayag prior ani naamoy mga naamoy mga pamahayag, mga pronouncement nga inyong giluwatan to after the election kining Chairman Rufin. Kuya? Magnum June, as I recall, wala man may mga sour graping nga ipambuhat Magnum June. Dawat man namo ang kuan lugar, pilihan. Okay, kanang word nga sound graping, murag nalitok na ni COPC President kagahapon adlaw nga murag diya na nako nang say kagahapon medyo na interrupt ng gahapon pag dumailin tungod lagi atong coverage sa duha ka mga young lovers nga nangambak sa suba unya missing ang usa nakitaan patayin taon ang usa. Okay, so unsay giklaro anito Chairman Kuya? Ako po na Magnum June, no, nakurat po ako kay mismo ka nang nagsulat, no, gi-publish atong miyaging adlaw. Mo gina siya nag-interview nako unsay imong ikasulti aning post ni re-elected Froilan. Unya akong gibasa Magnum June ug akong gi-digest. Medyo nasa gamay kuan ba intention na ipaabot gyud lugar sa MUA kay kanang strike 3 ako di man ko strike 3 bitaw kay although nga katulo ko napildi diya sa kuan sa CPC pero kanang kuan Magnum June ba kanang dalalas lingaw-lingaw nga pagdagan kanang mga amigo ana pagka last election late naman ko nag-decide na Magnum June kay nakita na ko na may murag faction na sa grupo. Oo nga sa iyang grupo ana. In fact ang ni faction sa iyang grupo, i-invite ko. Ingon ko nga dili sa ako kay mura magkuan nga namang naabay faction ba maglain man kayo mo-side ko sa inyo duha. So wala pa ko mag-decide and then later on late na gyud 1 week after na lang 1 week later na lang dayon aya ako naka-commit. And then kaning pagkasulti sa Facebook Magnum June kani bitaw pildiro ta Magnum June dapat karon tay magbagulbo. Ana pero actually bisag kinsay pangutan-on diha sa amo as Magnum June bisag siyang mga slate nag-istorya mi sa gawas. Grabe kay mi kabibo Magnum June kana magkatawa mi ba. Okay. Kuya kanyot lang kuya. Napildi ka sa pagka-board of directors or midaog ka pagka-board of directors pero napildi mo sa election para sa mga officers sa club? Wala man June. Wala jud ko kadaog. Wagi ka makadaog sa wala ko kasulod sa as pagka-board. BOD. Okay. Wala ka kasulod sa 15 ka mga board of directors nga pilion. Okay, sige. Wala. Okay kuya, sige padayon. So mo na nga ang akong nakita adto sa again sa interview sa usa ka newspaper nang sulat karon ni ingon man siya nga unsa imong ikasulti ingko nga unta dili na lang ni hisgutan ni Froilan sa Facebook kay daghan baya pud members nga tan-aw. So actually dili man although publicly kuan na siya sa social media pero mas more on kuan makita niya sa kuan ba kung dili unta ni unethical ni siya for the members nga iyang mga kuan lugar constituent dia sa COPC nga dili na himuong intriga kay dapat gani magkahiusa. So kanang solidarity nga word diha man ko nga kuan sa COPC. And then to make it noticeable nga murag na ay grupo, duha ka grupo your slate and his slate after unta sa kuan kanang election wala may slate na makuan Magnum June kanang dili angay isgutan. Kay usa man ni. In fact wala manggali siya kabalo. If ever daog ko siya gyapon akong butaran. Kay wala pa man ginang election of presidents. Kanang sa kuan dili man i-elect diretso. Kinahanglan pa man ang board. Subot pa sabot nga wa gani siya kabalo nga kuning daog pa ka sa pagka board of directors siya posible pa nga siya ang imong iboto
Kawa man ko kadunggan po nimong mga istorya negatibo sa mga pagtagbo-tagbo nato magkahinagbo ta labi mag-meeting tas KBP wa man ko kadunggan nimong mga negatibong statement kang Lagi. Froilan, di ba? Oh, lagi Magnum Jun. Kanang ang kanang yang giingon nga kritiko siya. Oo. Dili na ingon Magnum Jun nga kontra ko niya. No? In fact, kuan na siya kanang akong obserbasyon nga unta ma-correct ba. Okay, so objective nga criticism ang imong Oo. lugar ang imong giluwatan. Mm-mm. Uh, Okay. Daghan man magabagulgul di Magnum Jun. Oo. It's not the votes no nga atong kuan nga although daog siya or majority siya okay man na siya Magnum Jun pero kung naapod gamay nga dili magustuhan makasulti magita. Okay. Kanabang kuan Oo. ba. Kuya, Pero dili na ingon nga kontra ko niya or unsa ba nga. Oo. Okay. Kuya, considering sa statement nga strike 3 na mo, City Hall, your money means nothing to Jornos this time, wipe out imo slate. Yan, napagiduha ka mga exclamation point. Nakalakbit ka nga katulo na ka napildi sa pagdagan mo pag-membro sa board of directors sa COPC. Did you feel nga ikaw mismo ang medyo gipasabot nining mao nga statement kawa man sige mention nga tao pero sa pulong strike 3 na mo unya diri sa ubos this time wipe out imo slate ikaw ba may bati ka na nga ikaw ang gipasabot labi na katulo na sab ka na piliin taon sa mao nga piliay kuya Usa na Magnum Jun pero beforehand kantong late naman ko ni Dagan Magnum Jun no. Oo. Na nabutang lugar ko sa slate ni Jao Gumapak no. Yan, Okay. Mga amigo ra po nato. Oo. And then natoy accusation Magnum Jun before sa counting na aman tay kumilik nga local sa CPC. Ay nag-raise nga ako ang Magnum Jun kanang akong kakadunggan nang hatag ko no ko 1,200 sa voters ana. And then na-raise na siya sa mismo nga eleksyon no gi-raise na kay naalagi may balaod bag-o nga balaod nga bawal ang manghatag bawal ang magpakaon so Oo. again ako niinom ko nga sige unsa may atong atubangon ani kung kanang mga allegations na may kumilik nato and the kumilik notified by some of kanang candidates no doon ako asa tunanagan sa Yabang Slate or sa Pikas ba kay tulo man to ka kuan grupo nag anay slate Magnum Jun so ako kabalo so nag-ingon nga nanghatag lagi ko no og tag 2,000 per voter ang City Hall o ang slate so kung kuan pa to Magnum Jun tinuod na disqualified noon tami oo so kung mo na nga allegation Magnum Jun kay sa amo man nagibato Oo. I feel kuan po Magnum Jun kana bang bro, kita man siguro giigoan eh. Oo. And then after naman nga nadaog na, human naman unta. So, muna ko nga dili ni siya insakto nga pag ang comment kay ngano naaman tay kumilik. And then the Comelec said na wala sila ebidensya or wala sila proof. And then gipadayon ang eleksyon na nangidaog. And to say that nga na ay City Hall nag-support name names. Isa man ang City Hall. And then nga naman po nga muapil ang City Hall sa atong eleksyon. So muna nga Magnum Jun nga murag itag niya sa usa ka political party or political sidings na dili naman na angayan nga ipagtawas. Kay mismo ang Comelec nga among gisaligan niingon naman nga wala. So muna nga Magnum Jun unta dili siya maghatag og mga statement nga makabuwag-buwag bitaw sa Oo. mga membro. Kagahapon gipangutana ko sa iya og nag-ingon man ka nga City Hall ako sa gina no ngano man ka nga money from City Hall kinsa sa City Hall di po siya nag-request po siya sa pangalan kay matud pa niya nga wa po siya kuno murag masabot na ko sa pamahayag nga wa po'y konkretong ebidensya nga iyang gibatunan may kalabigitan sa nasgutan nga statement pero masabot ko siya pamahayag nga murag sigurado siya nga doon nagyoy money from City Hall ngay gamit sa pipilang midagan lugar batok sa mismong kampo na tubiyaging eleksyon sa COPC.
kining kuya. Even ay magnangjon nagdungog na ako gapanghatag ko no ko gwanto asa man taw tag gwanto, and then unsa may atong makuwag magbayad ta magnangjon. Actually nagdagan ko magnangjon mapildig sa madaog. Oo. Daog man ko daan kay mudaghan-daghan ang akong amigo magnangjon sa Oo. sa mga butante kibali. Kita sab na ko imong pag may galaon gyud. Oo. Kami nagkailami ni Chairman Rufin Magdumailin sa KBP naman, no? In fact, natong panahon nga di pa siya mo chairman, medyo may pagka murasam na ako ba nga may pagka hilom-hilom lang, hilomon ba? No? Ana ba, no? Kay murag feeling bitaw nga siguro pareho na ako ba nga sa panahon sa kabatanon magka-experience og mga bullying ba? Kana bitang bugal-bugalan ta. Panahon sa atong kabatanon, ako miagi ko daghang mga bugal kini adto magdami bisig unsa na lang akong dalungan lampag ano to unsa pa na diha nga mga kuan bugal. Anyway, kining unsa may kuan tuod, unsa may scenario during that election kay nasabtan ko man gud nga while midagan ka og pagka member sa board of directors na amoy grupo Jaw Gumapak, unya dayon si Jaw Gumapak sa medyo open pag-ayo sa iyang plano nga mahimong presidente sa COPC. Na magani siya iyang ginakampanya nga media village daw sa Baikingon. So dayag kayo nga interesado siyang magpresidente. So yun ang panahon na kinibang ang kaagresibo sa inyong mismong grupo. Dayag kayo sab nga makita nga do nagay mga pagpaningkamot nga murag silbi sab gahulga sa kandidatura is a re-electionist ni Froilan Gallardo kining kuya Jun, ang pagkuan lang namo man Jun kanang paghiusa nga murag sa dako ni nga grupo adto nga panahon kay sila lagi nabahin man na may wala makagusto na sa nga iyang slate primero no nga murag 15 ba to sila o 14 ka buok, and then nabuak pa gina into half no nga nagbuwag-buwag sila. So medyo ang among grupo Jun, pirmi naman na siya kuan kauban pirmi, pero ang iyang kuan nga murag threaten sila kay natunga magud sila. So kami pod feeling po namo nga murag advantage taron kay kuan ana. So sa strategic lang nga pamaagi Jun or kanang pagtan-aw namo abi na mugmudaog ni. Wala naman to ikuan Jun, wala na after lagi ng election, wala na sour graping. In fact lagi akong ikasulti sa iya ha, naman siya mapangutana diha. Wala pa siya kasiguro kung siya bagid ang kung nidaog ko, siya akong butaran. Based sa tulo. Kay mao lagi na ako nidagan ko as board. Pero dili man ko pwede nga kung kinsa tong akong mudagag presidente mao gyud. Munang akong giingon sa iya nga nganong inana man siya nga dili tanan i-generalize niya sa slate. No? Munang inko unfair kay i-generalize niya tibok slate na murag gibuli ba? Oo. Wala na mo niya giling pa kita sa City Hall. Giling pa kita sa City Hall. So ayon ko nga panganli na lang nakinsa ng City Hall kay para mismo wa ka magngalan sa amo pero kami man yung iyang giingon. And then kaning pagpapublish ani Jun, dili man ni ako It's not me. Oo. Good sir dili ang imong kuanon. Ni gawas ni sa kahanginan, ni gawas ni sa public. Siya man mismo naguna-una sa social media na automatic public kuanan na siya. Public information na siya. Okay. Now, samtang may allegation nga sa ang inyong kampo na malit og boto, kamo ba way nakitang pagpamalit og boto sa iyong kampo? Kuya? Jun kanang di na nato hipokrito Jun na agyapon Jun. In fact naay mga tao nga nagsulti na nakakuha 500, nakakuha 1,000, na nakakuha sa ako 1 to kuno akong ipangatag. I mean, kung inana naman lang galing na the COMELEC will have to verify or authenticate na iyang mga allegations which is na agreehan sa tanan, and then the result was none. So, wala na rason nga mo another another issue na pod nga iyang i-brought out nga man naman ang election.
Mm. So, sa laktod, kamo mismo, wala gyud mamalit og boto. Wala maghatag og tag 5 kilos bato nga rice. As far as I'm concerned, Magnum June, kung korte pa lang ni, I will take an oath. Mo kaingon di ko manghatag. Mao lang na siya, Magnum June. Wa kay laing nadunggan sa pikas nga grupo. Tuluman ka grupo, ako nasabta, no? Grupo ni Jao Gumapak, grupo ni Gallardo, and then grupo na itong, sa ganito, babae mo to, di ba? Apelido? Hani Pisos. Hani Pesos. Oo. So, kung ikaw pangatanong iyon ka nga, di lang ta maghipokrito. You mean nga, ang di lang ang di mo pud kay nag-ima ka nga wala gyud. Pero di lang ang inyong grupo ang apel ang grupo ni Pesos, apel ang grupo ni Gallardo na ay mga istorya nga imo nadunggan nga gapamalit og boto. Magnum June, Kuya? ang amo rang mga palibot, Magnum June, kanang among konbensyon nga mobutar mangumpanya. Oo. O sila naman mismo ang moingon nga nakadawat pud sila speaker sa kuan. Mm. I mean, everybody is kuan ang diyan kanang claiming nga naay panghatag, pero mao gani na nga unsaon na to na pag kuan Magnum June kung tanan naka-violate. So Oo, mao na sab. akong giingon sa ila nga dili nang ta magpahipokrito kung mao magay na kay bawal man gud magpakaon Magnum June ana na mamarayag ang imuhang kuan imong kauban na naapoy mo duol sa ato nga mangayo og bugas. So gibuhat na sa tanan, in fact dugay na nga practice diya Magnum June nga wala pa ko bigya. Bisan dili panahon sa eleksyon na ay mamaraig mangayo og bugas. Mga kauban ras media gyapon. O kauban na gyapon. So, and then kanang election manggod, it's just a part of kuan Magnum June, no? 1 year kuan na siya. Naagi na siya permi. Pero ang pagpanghatag normal naman na sa COPC Magnum June. Kana bang pagpanghatag Pagpanghatag nga di kay kung palitan panahon sa eleksyon, panahon sa kampanya, medyo mamiskonstru nga kini kuan ni panghaylo para iboto. Pero ang imong but pasabot nga bisan dili panahon sa eleksyon, naana gyapon nga attitudes sa mga sakop sa media, labi na sa COPC ang paghatag sa kauban, ginagmayng pamagi nga magkatabang labi na kunisgutan ng bugas kay kanang bugas makaingon ta nga kining bugas para ginip lugar para ginis pamilya pero kwarta basig makaingon nga kinigaling basig mo hapit ni og imnanan. So pag bugas medyo di lugar maduaan. So naana nga panghitabo labi na panahon sa imong pagka-presidente siguro sa kining KBP chairman kuya na wala ginay si kuan Magnum June, di ko ka limod ana nagi mangayo Magnum June. Okay. Now kuya kuan ba no kita mga ikaw mismo former nga chairman sa KBP, membro ka sa kadagkong grupo KBP o COPC. Dapat kay chansang mahilot ni kay lain man paminawon nga kita nga mga sakop sa media di magkaiusaw niya dagko kay tagbaba ba nga di ba sa mga ato mga kadagkuan nga maghiusa kamo maghiusa ang katawan para sa kalambuan sa atong nasod pero kita ra wa magkaiusa murag bikil ba no murag musumbalik sa ato naabay pamaagi pa ka ni kuya nga mahilot kay dili maayo paminawon ngil ang paminawon nga kamo nga mga leader sa mao nga mga kaugpungan walay pagsinabtanay kining kuya. Yes, Magnum June, sa ako nang gikaingon Magnum June kung ako mismo nakasulod sa board, no? Makatabang jud ko anang pag-iusa Magnum June kay mao gina akong tumong, no? Kanabang kinasing-kasing inamigo ba? Walay political kuan sidings, walay kuan. Kundi as a media practitioner nga ikaw sa media, mao gina ako Magnum June, no? Regardless kung asa ka nga outlet. Dili ko mingon nga ikaw outlet kompetensya ka nako, no? Kanina lang Magnum June, no? Naagi na sa leader Magnum June kung unsay iyang kuan iyang target, no? Na may kanang sa ethics, code of ethics na ipalambo ana. Pero sa ako Magnum June, ang pag-iusa gyud kana bang kinasing-kasing nga amigo ba akong gapangitaon,
nang di ta mag-away, Oo. kung i-correct man galing, dili tabusaran pod sa atong kamaayo. Mm. So mga inana nga aspeto Magnum June, which is lisod pod na. So unta ako 100% ko Magnum June, wala jud ko'y gadumtan diya. Mm. Isag si Froilan magstorya mi ana. Mm. Good turns man niya. Oo. So kato lagi pangayuan kong comment, that is my comment personally. Mm. So wala ko gi target nga siding sa politics, wala man Magnum June. Mm. So sakit kayo Magnum June nga maapil ko sa iyang murag na siya kasuko or na siya kontra, and then ako baya usab baya ako sa slate. Late lang ko ni naka-appeal. Mm. Tumo lang na Magnum June. Oo. Nindot nung magdumalin nga moabot ang panahon or somebody ang mo-initiate, magpatunga. Kay kung panlitan mintag ang mag-initiate si Froilan or si Chairman Ronnie Waniwan or si Kuya Ronald Rupin, una, karon di na siya may chairman sa KBP. Ex-chairman, yes, but di na siya may chairman. Meaning, good as kuan gyapon officer but murag naa sa board of directors kay ba automatic man siya kuya di ba nga ang Yes. mga membro mga station managers magasilbing membro sa board of directors sa KBP yun na no so mura og tag clout gamiton or influence gamiton para nga magkatagbo ang maong nga mga leader nga naa kining maong nga panagbangi medyo minus lugar kung itandi sa naagyoy somebody nga independent kaya masay pa siya nga dili siya independent somebody independent nga diin maoy mo initiate ug unya dayon para mitingon tagbuon ba ka sila si Chairman Ronnie Waniwan si Office President Gallardo o guban pa apila dayon si ex-chairman Rufin para maistoryahan og magkayo sara kay nagtuo ko magnumailin nga mga professional man ni sila tanan. So nagtuo ko nga moabot ang panahon nga magka sinabtaray gyud gapon kay wa man mura og binaylo ara man is mga baruganan magdumailin in relation sa nasgotan nga PDI. Chairman Kuya, salamat kayo. Thank you so much sa mo panon gawas ko doon na pa kay gusto tatawan. Kuya. Yes Magnum June, hapit naman Valentine's Day naman siguro. Sus timing nga oy. Sa lagi sa Valentine's Day, di ba? Froilan lang. Di ko mahulaw Magnum June yung I love you. Oo. Okay. I love you as a media friend. No? So Oo. wala na kuan Magnum June, wala na bahid nga kuan kasuko. Kanang unta mausab na nga tong paglantaw sa tong isig ka media. And then to say something murag tungod lang sa politika, unta walaon na siya, no? Kay sa tinuod lang atong karadyuhan Magnum June naamang kuan no, naamang politika mo sulod na imo gawas. Mm. Pero open ko sa tanan. Open man ta sa tanan kay mo maghapon na no, negosyo man eh. Oo. So ang ako kuan kung na kay nakita nga tan-aw nimo against unta mausab na ang paglagtaw sa atong presidente sa COPC. No lang na Magnum June og may buntag sa tanan. Salamat Kuya. Kuya ex-KBP, City Office or Chairman Ronald Rufin. Sa di pa ta magpainumdum, doon ay nabasa ko sa Gold Star Daily nga item nga matod pa ang uluhan is gidipinsan daw ni Froilan Gallardo ang iyang pagpili pag-usab isip presidente sa COPC. Nagkanayon diri, veteran journalist Froilan Gallardo defended his re-election as president of the Quirino Press Club, COPC, asserting that his victory reflects the trust of more than 100 club members in his leadership. Dunay attribution. If I had bad behavior or engaged in corruption, would I have won? Asked the 10 board members who won under my leadership, while my critics lost and were removed, Gallardo said Monday. Gallardo received 59 votes, the highest in the election. He dismissed accusations that only 25,000 pesos remained in the club's funds, citing an external audit report showing more than 190,000 pesos in the COPC account as of February 8, 2025 di wa man nagabatan diri ang year.
Line of sub nga attribution. The external audit was conducted by an independent auditor not affiliated with the club. You understand what an external audit is, right? He rhetorically asked. Gallardo also brushed off criticism regarding his Facebook post mentioning City Hall, which allegedly sparked controversy. Who condemned me? Just two people? One was a major loser and the other was expelled from the club, he said. Kining nga bahin magdumailin, kining nga who condemned me? Just two people? One was a major loser and the other was expelled from the club. Ang akong sabto ng mga pamayag sab ni Ronald Rupin nga katulo na siya na pildi sa iyong pagdagan pagka-membro sa board of director sa COPC, murag ba konsideran nga major nga kapildihan kay katulugon na nga kapildihan magdumaili may kausara katulo ikatulo kini pinakalitis meaning wa sukad midaog magdumailin. In the other one, and the other was expelled from the club. Kinsa may gi-expel daw? Of course, si Ronnie Waniwan, ang chairman karon sa KBP. Nga mahinabi nato sa Limanugay, human sa mga penulun, standby, tiwason sa nako. He emphasized that his leadership aims to keep journalism independent from political interference. He also plans to hold more training sessions and seminars for journalists, particularly members of the COPC, the oldest press club in the Philippines. So, mani mga igso ng usa ka item sa Gold Star Daily nga akong gibasa in toto para sa kasuran sa tanan. Standby sa mga pagbalik alas 7:12 of free press. Dili siya direktang nag-criticize. Oo, nili. Iya lang pasabot nga may mga kritiko nga nag-argue, nag-ingon, nangatarungan nga ang statement ni Gallardo aggressive and disrespectful and undermines the vital role of a free press. So mao na dili kang benbalsi nga statement, dili iya nga statement kun dili iyas mga kritiko ni Gallardo, iya lamang gi-post sa iya mismong FB page nga ang nakabutang benbalsi. Tama magdawalin kay kamarag na kisas ko kagapon daw sa paglakbit. Anyway, nila speakers linya si Doc Ronnie Waniwan, ang chairman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Cagayan Miss or Chapter. Chairman, may buntag, kuya. Onder kas magrumadyo. Magnum Kuya John Albino, Magnum Anje, Mayo Butag o labi na sa mga listeners sa Magnum Radio. Ang kauban ko karon og permanenteng kauban ko kining kuya si Magnum Eileen Acorin, ang akong news manager. Yes, Eileen Acorin. Okay. Sorry ka. Oh, no problem. Kuya, kining accordingly expelled naman daw ka sa COPC, pero how kami sunod pa man ka sa Hulagway sa lugar sa senaryo nga gidulot sa bagong sa eleksyon nga bago pa lamang gipahigayon sa COPC. So may papel mo tuod. Diya sa nasulutan nga PDI. Kuya. Yes, salamat Kuya John o salamat Magnum Eileen Acorin. Usa mo gali na natingala ko Kuya John nganong i-associate pa man ko, although unceremoniously I was expelled without basis Kuya John, matingala gani ko nganong na-appeal mo ko sa igsinangan dili magko kandidat. I never gani o wala gali ko moadto sa iyang giingon kuno nga kanang gipakalat niya nga unsa na kanang wipe out kandidato sa City Hall nga akong tan-aw Kuya John divisive kana nga statement, no? Kanang mingon ka wipe out unya dili siya magpa-control sa mga ang sada kanang politiko na sa City Hall. It's a sweeping statement og I agree sa obserbasyon sa uban ni Kuya Ronald Rupin nga dili makaturunganon kay eleksyon man ni sa mga sakop sa media. Natingala gali ko nganong na-appeal man ko sa Sina. Muna ko pangutana sa iya nga he is too contentious without verifying that information. Sa iyang giingon Kuya John nga veterano na siya, naabay magsulat
nga wala gali verification nga gihimo. Muna nga kung pangutana sa iya. Nganong i-associate man niya, siya gyapon ako ning ipaibalo dun kay notorious sa ning tawana. Dito siya sa Davao, naa siya gikaon nga tingali sa iyang tanaw lami. Ingon din siya, shame on you Cagayan de Oro, wala mo ani nga klases pag-count. Para sa ako, irresponsible statement, yun, divisive ang iyang gibuhat. Dili lang sa katong nahitabo sa amo, ug karon nga iyang gihimo. Mura nagpa-impress siya nga limpyo. Tanawad, Kuya John, katong nianhi ang taga-DOJ, taga-Supreme Court, na ay pagkaon sa presidential table. Nag-gate crash siya dito, nagkuha, nanuyo siya, nag-post, gisaway siya. Mura siya patay gutom. Dili pwede magnundun kay kita mga sakop sa media, mga yano rata. Wala tas kalingkingan ani mga tao nga naa sa pusto. Dili ta magpatuo nga somebody in the industry ta. Amo na makutan ako unsa ba iyang gibuhat? Mismo daghan report Magnum John sa iyang ka-extravagant. Imagine ha, sa diha pa ko Kuya John. Tagpila ang income anang press club. 100 plus. Pero pila nabilin matod pa sa iya na may iyang gikuan diha nga 190 kuno ang nabilin. Mao daw. Oh. Nga audited pa. Magnum John, I have attended 2 General Assembly. They presented kanang financial report. Walay pirma Magnum John sa iyang giingon nga independent audit report. Nakakadaghana na, I have even questioned it sa panahon ni Edmund Talban, gi-question sad namo na. Tungod sa iyang ka-extravagant, dito sad sila sa dahilayan, Kuya John, gahubog-hubog ra sila, ay kung di lang kauwawon, i-post pa na ko because nakakuha kog video nga ang press club, gihimo na nilang imnanan. Panahon mag-board meeting, gainom, ingon ana ba? Dili niya dalon, kung naasay kasuko na ko personally. Unya, usa pa Kuya John, dili ko consultant sa City Hall. That is why katawa ko sa iya. Okay? Munang ako i-challenge siya na kung di niya mapamatudan, may pag-resign siya kay even simple nga parliamentary procedures di good siya kamao. Abi ni mo, Kuya John, ako na lang ning ilantan. Pero sa dinha si Hontiveros, din si Bam Aquino, nag-press con diha sa Don Hotel. Na ay mga exchanges, Kuya John, bahin anang mga SOP. Di siya mauwaw sa kang kaugalingon. Na nagpatuo siyang limpyo, pero muadtos Marawi, muadtos Bukidnon. Every time nga doon ay tawag dito, mangayo silang budget. Ako, Kuya John, dili ko limpyo. But seldom ko ga-attend sa mga press con nga ingon ana. Kay kabalo ko, ulog-ulog ra ng uban. So dili ko magpakalimpyo, pero ang iyang statement mo na'y nakapasuko asto sa iyang re-election, Kuya John. May masayod si Mr. Froilan Gallardo nga daghan gabagot-bot kay gipasulod niya. Automatic ang mga gituhuan nila nga mga membro nga posibleng mubutan nila. Ako ano ko ilabot, Kuya John, o giunsa na nila. Okay? Pero dili pwede nga i-associate niya mga taong nga way labot. Ako pangutan na unsay akong papel karong election. Nangilabot ba ko na sa ebidensya? Di siya magpataka, Kuya John, kay literally ako mahadlok siya kung unsa iyang naabot sa iyang kinabuhi. Akong tanaw, kung maayo ka nga presidente, tanaw na nimo kay kanang press club hapit na nahugno. Gaaway sila sa honorarium dia, daghan mga gipang kuan sa unang nga kwarta, Kuya John, nga ang mga chiki dia gipa-discount. Unsay ilang gibuhat? Kato mga media nga nag-away dia nga nagpakawaw, unsay iyang gibuhat? Muna iyang atubangon, ang iyang ka-extravagant. Dili mi niya hilabtan kay wala sukad, Kuya John, nga ang mga media sa Cagayan de Oro, literally mga salbahe sa mga media, dili ni pwede galungan din hinibisan kinsa nga politiko. That is why magsusulat man siya sa
dugay nga panahon ug hangtod karon dapat dili sa mag-insinuate, di ba? Di ba? Stop siya anang kuan, mag-speculate siya. Kay magsusulat man ka siya. So, bantayan na niya yung mga statement. Kaya murag sa akong tanaw, binayot. Kung midaog siya dyan sa bisan unsang unsa iyang tanaw ba nganong nidaog siya. Dili niya i-associate ang mga sa akong tanaw different agencies sa atong gobyerno. Kay sa akong tanaw, normal journalist, reporter, mga media, mga maduols, congressman, even to the president, pero not necessarily o unsa ka na ang katuyuan diya. Dili siya. Kay matod pagali ni Ben Contreras sa panahon ni Oscar Moreno, doon ay mga membro sa ETM Boys diya. And he is one of them. Matod ni Ben. Dili ta magkakusar sa ingon na. Okay? Kay lisod kayo, divisive dapat siya. Kay presidente man ka, dapat unta. Very unifying siya nga individual. Dili siya nga maghari-hari diha. Kay sa akong tanaw, parehas na kahintang tanan nga mga sakop sa media, lisod ta tanan. Pero siya ga-underestimate siya sa mga uban. Ug ako personally, Kuya John, di na ako na palampason kaya wasan ko mahadlok sa iya. Di siya mag-asa mi mag-abot, di siya magbinayot. Di siya mag-akusar. Di yun siya dapat mag-akusar. Kay mismo gani. Dila ko nag-istorya, Kuya John. Ang income 100 plus, pero tanawa ka 40 tuig. Waldas nga kwarta muna yang atubangon, di siya manalipod. Kay ako, Kuya John, sa membro pa ko, sa board pa ko, Kuya John, di san unsang nga benefit diha sa press club. Dili nako gakuhaon, Kuya John. Gaihatag nako. Mangutana ka ni Ma'am Roth, ang sekretary diya. Gakuhaon nako, pirma nako, ba't ihatag nako sa... Pero siya, Kuya John, leader ganita, di ta mag-una-una ug alsa sa mga grasya. Kay mo nang dapat batunan sa usa ka leader. Bisan siya galibakon. Magnum John, dahil mga meeting, di kali mo kuot, gapakaulaw lang. Ako man yung di ko na ni patason. Gusto lang ako ipaabot di Froilan nga mga sako sa media. Wa ko'y nakita din nagalungan sa politiko. So, Mr. Froilan Gallardo, stop insinuating, stop using conjectures when you accuse a person of doing na dili maayo. Verify your information kay nagpakauwaw ka. Kuya, sa imong tanaw, kuan pa kani, mahilot pa kaning maong sitwasyon na ikaw chairman sa Kapisanan ng Broadcast ng Pilipinas. Usab ka prestiyosong kaupungan sa mga broadcaster sa atong dakbayan ug lalawigan. Si Froilan Gallardo, chairman sa COPC, prestiyosong gyapon nga kaupungan, pinagkakaraan po nga kaupungan sa media magdumayli, no? Now, naapa may chance ni nga may istoryahan ninyo kining kuya? Kuya John, dilis pag-alsas kaugalingong bago ba? I've been calling to Mr. Froilan Gallardo ug sa iya mga kauban to a peaceful dialogue para ma-trace out ni. Lagi ka last time sa ato mismong pag-meeting sa KBP, nakalakbit gani ka nga hiusaho nato ang media sa Cagayan. Nalakbitan nimo na ba? So manang gipangutanan ko na sa imo nga og mahilot pa baka nato ni kay ako na sa akong nauna nga mahilot pa siguro because of that pronouncement nimo during sa atong meeting sa KBP. Kuya John, Kuya. Dili lang nako na gidala nga meeting during sa atong KBP meeting. If you notice, Kuya John, diya sa atong mga meeting, orderly manner kaayo kay na ang respeto sa usag-usa. Wala may presidente sa KBP, Kuya John, kay kuan ba na, Kuya John, para sa ako, more on advocacies. But tingali ang tan-aw ni Mr. Froilan Gallardo sa iyang kaugalingon, tungod kay presidente siya sa club, nagtuo siya nga lamang na siya sa mga sa uban. Dili lang nako na sa KBP gipresenta, I even suggested, Kuya John, na di ba doon ay kalihukan sa Press Freedom Week atong kanang usahon. I've been calling to Amor Barlisan, Kuya John, nga iusahon na to ipaabot ang Froilan. Mm-hmm. Pero sad to say, Kuya John, wala may nahitabo. Kuya John, kung matigdan mo, nagpakahilom na biya ko. Pero
ako, ang iyang akusasyon, it seems to me nga very alluding sa ako. Di na ako ni palampason, Kuya John. Umidaog siya, congrats. Pero do not ka nang, it seems to me nga mag-discriminate ka, mag-BI-BI ka kay divisive na muna'y akong gisulti. Nagpakahilom lang ang uban, Kuya John. Kung ako pang i-post sa Facebook, Kuya John, ang ilang gahimuon nga meeting, bisan dito sa Dahilayan, ako samot tingali makauulaw, Kuya John. But dili ko gusto anak kay ako nagtuo pagyapon ko nga masitoling tanan. Kuya John, akong tanaw sa akong kaugalingon, Kuya John, never sa akong pagkayan kining magsisibya nga nag-ingon gali kong komentarista kay akong John masalay pon ko, Kuya John. Iyano nga magsisibya ra gyud akong tanaw sa akong kaugalingon. Nga ako'y tayo ni Froilan, wala ko'y time Mr. Froilan Gallardo anang imo. Kung gusto ka, di ba? Kung gusto siya, Kuya John, kana bitong siya magka. Kaya ako, I believe, magulang siya na ako gamay. Dapat dili siya mag-issue statement, anak, nga na ay mga tao o agency nga iyang dalhon. It's purely immediate activity. Okay? Ayun na, di kanang hisod manggod, Kuya John, mag-ingon na kanang iyang akusasyon sana 2,000 vote buying. Para sa ako, ngilad kayo, dapat tanaw na kay sa akong dumduman, Kuya John, grabe ang kaon hinataga diya sa Cagayan de Oro Press Club. Muna nga bantayan niya kay while ni daw siya, it doesn't follow nga miuyon ang mga tao sa iya. Kay ikaduha, dagan akusasyon, di mong pariya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Kuya John, nga ang atong ang sanitawag disciplinary measures klaro unya do natay kanang requirement like examination mabitaw na nga usawon unta nato na kay para mausap ta we may have biases Kuya John girespeto na kay managlahi man ang atong kasinatian pero kanang very accusing na gyud kaayo as if rag tinuod. I-challenge na ako ni Mr. Froilan Gallardo. Nganong di man siya maadto sa City Hall og pangutan-on niya mismo ang taong hingtungdan. Okay? Kana lang, Kuya John, og again, I extend my congratulations to him. Stop issuing statements sa KBP. Bisan dili ra ako ang sa KBP, but gusto na ko ipahibalo si Mr. Froilan Gallardo nga in one of our meetings, I have brought that idea of possibly collaboration sa duha ka mga matud nimo John, Kuya John, if I may borrow, two prestigious media organizations. Okay? Makasiguro si Mr. Froilan Gallardo nga kung mahimo lang siyang fair, wala ko'y problema. Dili na issue, Kuya John, sa tinuod lang, iyang gipang suspenso, gitanggal ko. Wala na makakulang sa akong pagkatao. Wasag ko manginabuhi, wasag ko magdawatan diha, or even sa atong organization, Kuya John. Ako, tanan kwarta, Kuya John, dito gipresenta gyud nako tanan kay di ko gusto akusahan. Kaluoy sa Ginoo, Kuya John, balikon ako, ipahibalo nako ni Mr. Froilan Gallardo nga maestro ko sa duha ka universities in Cagayan de Oro ug duha dito sa abroad. Ako, Kuya John, ingunan na regog kayo ko. Wala ko'y panahon bisan mag-attend sa kuan. So, ako John, sa imo pangutana, lastly, I hope nga mo na ning katapusan. I will extend my congratulations to him, but dapat he should stop accusing anybody of based on insinuations. O willing ko, Kuya John, makig-sit down sa mga kadagkuan diha or bisan gali sa atong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero na, Kuya John, wala ko. Again, wala ko'y labot sa naitabo nga election. Salamat, Kuya. Thank you, Kuya. No? O galaom kong samtang matod pa rin mo, katapusan mo mismo ng mga pamahayag, ginaot ponto sab, nga i-stop na ni Froilan Gallardo, ang mismo mga pamahayag nga dili maayo, labi na batok sa mga hingtungdan. Ang kinatumyan ani Magdum Aylin, panagiusa
panagiusa. Kamo na atong advokasya panagiusa sa tanang mga sakupan sa media dinhi sa atong nagbenalawigan kay kita man ang panawagan sa atong mga kadagkuan magiusa kamo para sa kaayuhan sa katawhang Kuya Pilipino. Kuya, salamat kuya. Thank you kuya. Thank you. If I may kuan Kuya John, I think if I may, you should ask Froilan kung willing ba siya to sit down. Yes, kaya wa pala ko siya mapangutana about ana no kay kagahapon medyo naputol ang amo mismong istorya tungod sa coverage sa katong na duha ka mga managigugmaay nga bilogso sa suba. Salamat kuya, thank you. Yes. Inyo nabati mga igsoon si Kuya KBP CDO Mr. Chapter Chairman Doc Ronnie Waniwan. Alas 7:46 sa mong pagbalik kuman sa Manumdumduga mga balita. Magnum 45. Niya speakers linya mga igsoon ang COPC President Froilan Gallardo ato menabi. Mr. President, may buntag. May buntag, John. Lamay mang storya speakas. Proy, kining nabati man nimo sila si ex-chairman sa KBP, Ronald Rufin, o incumbent nga chairman karon sa KBP, Ronnie Waniwan, kasi sila mga pabahayag, willing silang maghinabi kamo para magkabot ang pagsinabtanay o mabatunan ang panagiusa sa maging sakupan sa media dili sa ato nagbayan you being mga leaders sa mga mayukmok nga mga mayukmok nga sakop sa media kamo nga mga leader bisan ako gapangandoy nga ta lugar masitol para makabot ang panagiusa kay ug mausab nay advokasya Magnum nganong gato kini gisgotan dili para paggrabihon ang isgotan problema kundi sa pamasin nga ta mahilot ni diya sa pagpaminaw pod sa mga hingtungdan. Ikaw sa mong bahin, Mr. President, willing ba kang magkihinabi nila sa usa ka higayon o ngunya dayon para binelo-ay sa mga istorya nga ang tumong mao ang pagkabot sa panagiusa. Kining Mr. President Proy. John, simple, dako kay, hello? Yes, Proy, padayon. Mr. President, dako kay kog respeto anang KBP. Pero kaning sila, unsaon ako pag-accept sa kintay olive o leaves o peace nga kalinaw o kanang pagstorya na sila may mag-una-una sa ako. Di ba? Kinsa man unsa man ni karon sugod ang nagsugod ang kaning bagong away karon. Sila man nagpa-interview sila. Na-interview sila dahil ang writer pa-appeal sa napildi ang gipangkot ang usa na pildi kaning isa di na lang ko magkuan kay kanatanan iyang accusation balik-balik naman na di balik-balik na natanan na di ko magistorya sa tao nga na-expelled sa group sa club wa naman na wala para sa ako murag sumuna ba yun di na ko kung gusto sila kalinaw sa sa paghilom lang ta di ba ako maghilom lang man ko karon after this bahala na sila sige man na sila accuse sa ako yun di ba template kay na nila John birahan ko ambot nganong ako manggikuanan then si President Manny then ilang sundon og bira anong bagyod unsa bagyod wala na as I said kung maayo pa sila itinuod ka ng ilang akusasyon pildi unta ko kay as they said dili man bugok ang dili man dili man matayo tayo ang members sa Cagayan de Oro Press Club. Dahil dako ba kaya na sa gatos kapin ang nibutar. So sa
na wala man gani sila mo kuan, wala man ako man tagapon ng board. That means ang trust and confidence sa 100 kapin nga membro napa sa amo, napa sa ako ug sa akong slate. Unsaon man nila kuan? Lojon? Yes. Okay. So, okay. ako, di na ko tubagon to iyang daghang kay asosasyon dahil laya. Sa una ra to Jun, di ba? So, Wag ko kadungugan na. Wag ko kadung bababota na. Anyway, salamat kayo, Mr. President, salamat kayo. Og medyo blurred pa karong panahon na magdumailin nga magkabot gyud ang pag sinabtanay og paghiusa. And hopefully still kanang gingon ni Atty. Soriano, samtang may buhay may pag-asa. So samtang mga buhi pa ta nagtuo ko nga napagyapoy pag-asa nga makabot og gihapon ang pagsinabtanay og panaghiusa sa magisukupan sa media dinhi sa ato nagbayan. Pero salamat kayo, gawas kun dulo pa kay gustong isulti. ang ako dia trabaho lang sila ila. Trabaho sila ila kaya ako I have a club to run. Padagan na mo inyo dia. So far malinawan man may din sa among club. Wa may dili man sasama sa inyong accuse mo nga rampant ang panguan, rampant ang kwarta, rampant naman kuan wala may nag-question sa club. Ang building nga kanang among gikuan, amo pa man namo gutay gikuan nga building dias likod na repair. Sige man gyapon. So mao nang akong kaproblemahan karon ang atong unsahang pagdagan sa club. Mara period. Ang ikaduha ka nang ingon nila parliamentary procedure. Agree man ko di kay kumayo pero dili naman ang kinsay makahibaw sa parliamentary procedure ang makaran sa usak organisasyon. Ay sa kunilag ilara ang organisasyon maran bisag kuan basta mayo lang ang tumong nimo sa usa ka presidente, mayo lang ang board of directors, mayo lang ang kuan. Di lang sasaw-sasawon og samok-samok aning uban nga wala di gani membro sa club. Period ako Okay. Mr. President, Troy, salamat kayo. Thank you so much sa mong paghatag panahon. Thank you. Inyo nabati mga aksyon ng Presidente sa Cagayan Press Club, Mr. Froilan Gallardo. Wala ko ga-supply magdumailin o gari ko sa may statement nila ni Ronald Rufin o ni Ronnie Waniwan. Kaya di ko gusto nga masugduran pa. Ang ako nang intention mo nga lugar makakontag commitment nga lugar silang tulo willing nga magkatagbo, magkaistorya, and then para magkabot ang pagsinabtanay o ang panagiusa nga may atong advokasya sa Magnum Radio. Ako Magnum Eileen na may mga panahon nga gi-invite ko na may panahon nga balik sa COPC kay member man ko kaniadto yan nag-resign ko. Nasa panahon nga gana ko nga balik ako pa member sa COPC pero karon kay mo jowa pa may masitol problema ako lang sa ipadaplin kanang mobalik sa pag-apply pagka-membro sa COPC kay gusto nato nga makita sa nato nga lugar makabot ang panagiusa labi na sa duha ka mga club kay KBP naging chairman ko kaniadto sa KBP and then ingam na sabdayon may mong lugar ang COPC nga usa ka prestiyoso sab nga kaugpungan sa mga sakupan sa media ngunta magkaiusa na kay aron nga margina ang media ra ba is gi-consider nga fourth estate nga kung isgutan nato ang kalambuan ang pagkabot sa usa ka lig-on pagbaton sa usa ka lig-on nga nasod dakong papel sab ang media so kung ang media di magkaiusa usaw nato pag kumbinsi sab sa ato mga kadagkuan sa katawhan mismo nga magkaiusa para nga mulabo ang atong nasod. Parehong mga igsoon sa atong mga balita karong buntaga kapig 200 ka mga political tarpaulin ang natangtang sa Clindro sa lang operasyon baklas kagahapon adlaw. Nya si Engineer Cuenca tuminabi ang Clindro head. Engineer may buntag. Mayong buntag, Magnum John, Magnum Eileen, ug silang suking paminaw. Good morning.
engineer, kining kapig 200 ka mga political tarpaulin on sa man asa man nagbitay nis mga kahoy or kay ako nasabtan pagwenta ganing klinro dili ma-detach nimo diya ang pulong kinaiyahan magdumaylin. Kung imong yaga-yagaan ang usa ka punuan sa kahoy, usasab na kapag yaga-yaga sa atong kinaiyahan kining engineer. Yes, Magnum John, ang 290 ka posters tarpaulin, tanan na siya nakuha diya sa mga kahoy, no? Oh. Pangbutangan sa atong mga kaigsuunan nga buot budagan ini. Dulan gani dag 300, 290, di ba? Ka mga tarpaulin. Yes. Of course, na ni dagko na mga gagmay po ani, engineer. Yes, Magnum John. Kadaghanan ani engineer sa mani mga kandidato sa mga national nga position, party list ba ka or senatorial candidates or may sagol gapon local? Actually, apil lokal, daghan mangali lokal, no? Ang apil ninyo? Namutang na. Oo. Namutang na bisan og dili pa pwede kay di pa man ilang panahon ang Mao. pagbutang, no? Oo. Kay March pa man siguro na sila. Oo. So apil kadaghana mga lokal gyud ang Oo. namutang o kining mga party list. So wa mo mabalak ang risbakan sa mga lokal kay may kampanya man o wala, bawal, engineer, ang pagyaga-yaga Yes, sa mga punuan sa kahoy. Yes, Magdom John, kay ang ato nagpatuman man lang ta sa usa ka local ordinance, Oo. nagi-aprobahan sa atong city council. Hmm. Unya kung risbakan ta nila na atong hangyoon sila nga ilang i-amendar na nga ordinance kay aron nga di nato mapatuman. Oo. Okay, nawa ba may tawag nga engineer? Gitang-tang man mo ang ahong. Unsa mo wa pa man layo pa man among kampanya, March 28 pa magsugod wa ba ning tawag engineer? Last November, kay atong pagpiling atong October, pagka November, nanay nawag kabuok Okay. nga ilang hangyo nga ila lang embargohon sa amo, ilang bawion. Okay. So, kung saan yung pagbawi, nga nalubong naman to sa landfill. Oh. So, ang akong hangyo, nga ayaw na lang yun butang sa kahoy kay kuhaon yun na, no, sa Glenro. Tama, oo. Nga magbutang, magispunuan sa kahoy. Ang luin taong kahoy ba, no? Nga, unya, ang kahoy lang, mabarog na siya magdumanin. Sa pagbarog pa lang niya diha, usas ma-provide niya ang kalandong. Diba? Makapasilong ta. May protection sa kainit. No? So, kana lang gani, sa ilang pagbarog, anong mga punuan sa kahoy. Kana lang atong ginahigutan gani. Engineer, so, karong bago, wala pa mitawag, wala pa kay marag hapon pa man, basig, basig karong taon-taon na tawag. Engineer, ga-expect ka na? Yes, expect yun ta. Kaya lagi, gusto mang lamang ba, gusto mo'y makauna sa ilang kontra. Oo. Mao na, ato lagi apon tubagon gyud sa insakto nga saon nga dili man mao ang ilang ibutangan nang ilang hangyoon ang ilang gasugoon nga magbutang ngadto sa insakto. Tama. Oo. Unya dayon ang inyong mga natangtang kaghapon unsa man gilubong na sa ninyo diretso sa basurahan. Diretso na to sa sanitary landfill, no, kaya lagi wala man tay processing plant pa para sa mga tarpaulin din sa atong dakbayan. Unya karong adlaw ato to silang sulatan na naka kuan sila nakalapas sa atong lokal nga ordinansa. Oo. Ginastrategize ninyo nga idali-dali paglubong kay basig bawion. Na mo tawag bawion basig pabuta na sa balik, engineer. Yes, so diretso ginas landfill, no, kaya lagi aron nga di na nila bawion kay kung bawion nila yatag nato may akong ibalik ra gyapon sa kahoy nagahago lang ta. Oo, mayong strategy. Wa kay plano nga ipalungon imong cellphone para gani ka matawagan, di ma-contact, wala. At kagahapon akong gipalong kay unlib man ko gahapon Magnom John kay do nasag koy importante kayo nga mga bisita. Okay. So wala gyud sila katawag sa ako gahapon. Wala kay gipalong nimo. I think first kamo kagahapon mo nagsugo, di ba? Sa inyong Operation Backlash, di ba? Kagahapon ako gipasugdan, no, sa Pizza Dosi. Na masundan pa ni ano sa sundi? Matagugon niya kay ang akong enforcement ng division maong may itahasan ako ana sukad pa sa una. So kung na ilang makita
automatic kwaon yun. Okay, maayo. Engineer, sir, salamat kayo. Thank you so much. No, amping lang kay basig na magmahimahi magmahimahi ba no nga malokal man o nasyonal, no? Diya sa pagpangbaklas ning mao nga mga tarpaulin, mga campaign materials kay kuan para man ni sa nasyonal pa ni. Oo. Wa pa ni siguro mo grabe na ni pagabot sa March 28, no? Oo. Nga magsugod ang campaign period sa mga local candidates. Salamat, sir. Salamat sa Mangnam John Madumaylay ng may buntag. Inyo na bati mga aksyon ng manager sa Clindro, Engineer Amin Cuenca. Parenta mga aksyon sa atong mga balita, nining buntaga sa atong pagpadayon. Standby, humanang unas panumdom, sa among pagbalik. Karon sa atong Magnum 45. sa atong Magnum Vote for Hope. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Ang Magnum Vote for Hope hatod kaninyo ni Mr. Bert Amplayo sa 1st District of Cagayan de Oro, Senator Francis Tol Tolentino, Kagawad Edgar Cabanlas sa 2nd District of Cagayan de Oro, ug ni Gigi Go sa 2nd District sa Cagayan de Oro. Hatod usab kini kaninyo mga igsoon sa Light Ferry 3 luwas sa karagatan biyahe di Malimtan ug sa Ilim Food Distributor, authorized distributor of San Miguel and Pure Foods products. Giagat sa National Citizens Movement for Free Elections kung NAMPREL ang publiko nga mag-volunteer sa mabot nga PDI. Mato ni NAMPREL Secretary General Eric Albia nga importante lamang nga walay ginapigan ang gusto magboluntaryo nga bisan kinsang kandidato ug wala usay tingwa nga magdag kagubot sa PDI. Maraming pwedeng gawin no sa volunteer no. Pwedeng maging observer siya so sa darating na halalan no. Dapat lang no na non-partisan siya no. Wala siyang kinikilingan no. Yun yung pinaka-importante. Dapat din wala siyang criminal record at wala siyang masamang hangarin no para i-disrupt yung halalan. Pwede rin yung mga kabataan na nakakaboto na mag-volunteer no para suportahan yung administrative task no NAMPREL. Makakabuti kung magiging observer volunteer ay nakarehistro doon sa lugar kung saan siya buboto. Ang inyo nabati pamahayag ni NAMPREL Secretary General Eric Albia. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Karon sa atong Magnum National nagtuo si Tingog Party List Congressman Judas Cedri nga hulga si Vice President Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato na Cedri nga napamatudan na kaniadto nga doon di mayong pamatasan ng Vice Presidente ug ang pagkalangan sa impeachment case dunay dalang risgo sa kinabuhi sa Presidente sa nasod. The Vice President's past behavior, including her infamous public outburst na nakita natin lahat sa social media at yung threat na sa paggamit ng dahas should not be dismissed. Hindi malayo, naniniwala ako hindi malayo na pwede niyang saktan ng ating Pangulo. She has demonstrated already what she's capable of. Kita naman natin nung sharing napuruhan ni Mayor Inday. If we continue to delay justice, we may be placing our Commander-in-Chief in serious danger. Ang inyo nabati Tingog ni Tingog Party List Congressman Judas Cedri. Nagtuo si Kontradaya Convenor Professor Danilo Arao nga sensitibo ang mabot nga pilihay alang sa gidusong impeachment case batok ang Vice President Duterte. Mato ni Arao nga kinituod kay dunay puruhang mudaog pagka-senador katong pabor sa pagpalagpot kang Duterte sa pwesto. Whether we like it or not, yung impeachment ng pangalawang Pangulo ay magiging election issue talaga yan. At masasabi nga natin para sa Duterte camp, this is a make or break election kasi kapag ang mga nanalo, halimbawa, mga senador, karamihan ay hindi kumakayon sa kanila, conviction ay mangyari. Siyempre, nasa kalag din ang alanganin kung ang pag-handle ba ng impeachment complaint ay mangyayari sa 19th Congress o sa susunod na 20th Congress. Between now and June 30, anything is possible. Ang pamahayag ni Kontradaya Convenor Professor Danilo Arao. Giklaro ni kanhi Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nga di mahimong magpatawag og special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang lamang himuon ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Carpio ngayon lamang ang special session sa Senado sa mga isyong may kalambigitan sa legislatura.
President said that if the Senate requests for a special session, he will call a special session. But there's a problem there because the President has no role in the impeachment. The impeachment is solely the exclusive function. It's the Constitution says the House has the exclusive power to initiate the impeachment, and the Senate has the sole power to try and decide the case. So even the President said that he has no role in the impeachment, so it will be problematic if he, on his own, if he calls for a special session just to so the Senate can organize as a impeachment court. But there is a way around that. He can call for a special session to pass immediate urgent legislation, and that is really the amendment to the GAA. Ang inyo nabati mo si Kani, Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Gibutyag ni Kani Integrated Bar of the Philippines kun IBP President Attorney Domingo Cayosa nga ang presidente lamang sa nasod ang makaluwas sa bisan unsang mga kaso, samtang kun maluwas sa bisan unsang mga kaso samtang naghupot og pwesto. Mato ni Cayosa nga kinituod kay ang presidente mo'y nagunang tigdumala sa nasod og dili siya angayang mapasakaan og kaso aron magpabilin ang iyang focus sa trabaho. Wala ako sa konstitusyon yan at wala po ko tayong practice na ganyan. Ang presidente lang ho ang immune from suit only because of exigency of the position. Immune from suit lang habang presidente siya. But all other officials, hindi ho naman sila immune from suit. Kasi nga ang logic at wisdom dyan, yung prinsipyo na yan, dahil chief executive siya but 100% ang attention niya sa pamamalakad ng bansa at interest ng bansa. Kung hindi siya immune habang presidente siya, di pwedeng araw-araw sunod-sunod ang kaso niyan. Wala na siyang magawa, depensa ng sarili niya. Ang pamahayag ni Kani IBP President Attorney Domingo Cayosa. Gipasabot ni Comelec Chairman George Owen Garcia nga wa pay jurisdiction ang Comelec aron tangtangon ang mga campaign material sa mga kandidato sa lokal nga posisyon. Kaya tungod kay makonsider lamang silang opisyal nga kandidato sa pagsugod na sa kampanya sa mga lokal nga posisyon karong Marso 28. Mato ni Garcia nga ang duna lamay katungod nga mutangtang sa mga campaign material mo mismo ang lokal nga kagamanan. Wala po kasi kaming jurisdiction pa sa kanila bilang sila hindi pa kandidato. Sila po aspirants pa lang, kandidato pa lang sila dito po sa darating na March 28. At dahil po dyan, March 28 pa sila kandidato, therefore wala pong premature campaigning, hindi pa po sila, yung mga nakalagay po dyan lahat ngayon ng mga material ay hindi pa po namin pwedeng tanggalin. Ang mga LGU po ang pwede magpatanggal dyan bilang paglabas sa kanilang mga ordinansa. Pamahayag kadto ni Comelec Chairman George Erwin Garcia mo nang gihimo nila ni Engineer Cuenca magdumalin karon. Parang sa atong mga balita karon sa atong Magnum International, sa Amerika gibutyag sa United Nations kun UN nga makonsiderar nga crimes against humanity ang gihimo ni kanhi Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina nga pagka-violente sa mga protester di adtong gaging tuig. Kirman Bikala sa kinabuhi sa kapig 1,400 kamatao ang maong lihok protesta batok sa gobyerno ni atong Agosto sa maging tuig. Sumala sa UN nga migawa sa laing o silang investigasyon nga dunay gihimong seryosong kalapasan sa tahon katungod ang administrasyon ni Hasina ug sila ang ayan nga manubag. Isa rin nga rason sa mga halapan nga lihok protesta mao ang gipatumang kuta sa civil service nga mga trabaho nga maoy rason nga napalagpot sa pwesto si Hasina ug ang iyang partido. Sa Denmark, nakakuha sa kapig 200,000 ka mga perma ang kontrobersyal nga petisyon nga giduso sa gobyerno sa Denmark nga tumong paliton ang teritoryo sa California. Kinuman unang nagpakitag interes ang Amerika nga paliton ang usa ka isla nga gipanagihan sa Denmark. Subay sa mga petisyon, dunay dakong tabang alang sa Denmark ang pagpalit sa California. Lakip na niya ang masa manindot nga klima, bastanteng supply sa avocado o teknolohiya. Hisaran nga una nang nagpakitag pagsupak ang nasod sa planong pag-angkon sa Amerika sa ilang teritoryo. Karon sa atong Magnum Business, giagat sa Department of Trade and Industry kung DTI ang mga dagkong tindahan sa nasod nga magbaligya og baratong bugas. Mato ni DTI Secretary Maria Cristina Roque nga kinaron matagan og kayunan ang mga mamalitay sa pagpalit og baratong bugas. Kung kaya nilang ibaba or kaya nilang magbenta ng presyo na mababa, of course, this is best for the consumers kasi at least yung mga consumers may choices talaga. Ang pamahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
Giklaro ni Rice Retailers Association President Engineer Franklin Dagkuta nga walay kamaturan ang gihong gibaligya nga 36 pesos matag kilong bugas sa Kugon Public Market. Mata ni Dagkuta nga ang pinakabaratang commercial rice mapalit sa merkado anaa karon sa 38 pesos ang matag kilo. Wala may namaligya diri kanang presyo. Tuloy kita nga mga retail sa merkado, na may bakit sila nga 38. Na naman na karon nga makonsider nga commercial dili NFA. So na 39. So talaga na kayo barato ang bugas karon. Pinaka barato atong makita diri sa merkado, mismo kita na maligya, pinaka barato na nato 38. Then atong pinakataas katong mga gwapo kay nga bugas 54. Ang pamahayag ni CDO Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Dagkuta. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakong 7 centavos ang valor sa US dollar batok sa peso, nga nasa 58 pesos o 18 centavos sa pagsara sa trading kagahapon, kung itandi sa 58 pesos o 11 centavos sa pagsara sa trading ni adong Martes. Sa Magnum Sports, gingusgan karon sa Wushu Federation of the Philippines kung WAP, alam mga programa aron makapangitag dugang coach gikan sa magnasod. Mato ni WAP President Freddy Halasco nga importante alang kanila nga magkakuha dugang tao nga maoy mubanse-banse sa mga atleta nga mahimong miyembro sa national team. On my term as president, kasi mas gusto ko talaga yung marami tayong coaches na ma-develop because sila yung tutulong sa amin, most especially for the grassroots development program. And marami kaming nakalendaryo para dun sa grassroots program namin na kailangan namin ng mga coaches. Ang inyo nabati, pamahayag ni WAP President Freddy Halasco. Samtang giagat ang tanan nga mo sa almot sa pagayang Color Me Run 2025 sa Barangay Makabalan aline sa umabot nga kapistahan sa ilang patron nga si Senior San Pedro karong umabot Pebrero 22 nito iga kini pagayon karong Pebrero 16 sugod sa alas 5 sa buntag sa Piaping Itom Covered Court sa mong barangay. Makakuha sa libreng t-shirt ang unang 150 ka mga partisipante nga makaparehistro alang sa mong kalihukan. Makadawat usab og espesyal nga gante ang unang napulo ka mga finisher sa nisgutan nga fun run. Inyo nabati, karong adlaw, Huwebes, Pebrero 13, ang Magnum 45 tinubdan sa Tinud nga Balita, batok sa fake news. Sa among pagpanamilit, among ibilin kaninyo ang pangutana sa atong Magnum Opinion karong buntaga, kayaban sa Balita Opinion, nagsugod na sa pagpangampanya ang mga politiko alang sa piliay karong Mayo. May samot katamis ang ilang mga pasalig sama sa daghang ayuda alang sa katawhang kabos. Alang kaninyo, o sa hustong solusyon sa kawadon o kapobrehon sa katawhang kabos. Ayuda o trabaho? Ang nagingon nga ayuda, 7%. Ang nagingon nga trabaho, 93%. Balik ko na ko mga agsoon, ang nagingon nga ayuda, 7%. Ang nagingon nga trabaho, 93%. Igsoon barog tingog og pagpakabana. Timani ayaw kalimti. Sa usa ka gawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino. Sa managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Eileen Acurin. Kami magbilin kaninyo ning talagsaon balanong pagtulunan, magpasalamat ta sa kaytasan nga mapahiyomon. Kaya nakamata pa kita niini nga kabuntagon. Sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang Magnum